Hindi naman makakain ng milyong-milyong mga Pilipino ang pinagmamalaki ngayon ng Malacanang na pumasok na raw ang Pilipinas sa hanay ng mga upper middle income countries sa daigdig. Para sa marami, laganap pa rin ang kawalan ng trabaho. Yung mga may trabaho, kapos na kapos ang kita. Maraming natutulak na mag-abroad, napakalaganap ng kahirapan at gutom. Sino ang nakikinabang sa kasalukuyang ekonomiya? Ito yung iilan na mga trilyonaryo at bilyonaryo. Meron na tayo ngayong dollar trillionaire. Sila yung may-ari ng mga negosyo sa langis, sa tubig, sa kuryente, sa mga mall, superhighway, airport, na siyang pinapaboran ng mga patakaran ng gobyerno. Ito ang problema sa gross national income per capita na siyang ginagamit ng World Bank na batayan para i-classify ang income levels ng mga bansa. Hindi nito pinapakita yung lumalalang agwat sa pagitan ng mayaman at mahirap na kitang-kita natin sa ating lipunan ngayon. Kaya ang kailangan talaga natin ay ang mas patas na pag-unlad ng ekonomiya na pakikinabangan ng pinakamarami at sa pamamagitan ito ng national industrialization at genuine agrarian reform, yung pagpapaunlad ng sarili nating industriya at sarili nating agrikultura.